Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Maraming salamat sa araw-araw na pagsama niyo po sa amin sa ating simbang gabi at home. And now, we're down to our last day. I hope maging memorable itong 9 na araw na nakasama namin kayo. And patuloy tayong na-remind sa bawat mensahe na inihatid ng ating mga speakers. And sa gabing ito, sa ating pagpupuri sa Panginoon, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Lord, maraming salamat sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga na ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming pag-asa, at ang aming tagumpay. Kaya sa gabing ito, nais ka naming parangalan at papurihan. Samahan niyo po kami sa gabing ito, luwalhatiin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. The Lord is come, let us receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and let heaven and nature sing, let heaven and nature sing. To the earth, the Savior reigns. Let a man the songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy to the world now. Repeat the sounding oh, He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. Of His love, and the wonders of His love, and the wonders of His love, and the wonders of His love. Joy, joy, joy to the world. Joy, 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 sing. Joy, joy, joy to the world. Joy, 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 sing. Joy, joy, joy to the world. Joy, 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 sing it. Angels we have heard on high, sweetly singing all the praise, and the mountains in reply, echoing the joyous day. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Shepherds want this to believe, while your joyous strains prolong.
excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. In excelsis Deo, 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 in excelsis Deo. Magandang gabi sa inyong lahat and welcome sa ating pong Simbang Gabi at Home. So far, ito na po yung ating huling gabi at kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na aming kasama gabi-gabi sa ating pong Simbang Gabi at Home. So recap lamang po natin yung Christmas messages para sa atin ngayong Pasko. Nagsimula po tayo sa letter C. Christmas is a message of comfort, of hope, rest, intimacy, security, trust, maturity, assurance. At sa gabi ito, tatalakayin po natin that Christmas is a message of stability. So, sa Isaiah chapter 33 verses 5 hanggang sa 6, ito po sinasabi ng banal na kasulatan, "The Lord is exalted, for He dwells on high. He has filled Zion with justice and righteousness. Wisdom and knowledge will be the stability of your times, and the strength of salvation. The fear of the Lord is His treasure." Tayo po ay manalangin, samahan po ninyo ako. Aming Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo at sa siyam na gabi na aming pong pagsasama-sama ay binayayaan mo kami ng kaunawaan sa iyong mga salita, naging personal sa amin ang aming mga napakinggan ko. Kaya't Lord, alam namin ito ay pagpapala at biyaya mo po sa aming lahat. Sa gabing ito, ang aming pag-aaralan ay pinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay, na ito po ay muli mangusap sa aming lahat upang pakinabangan namin sa buhay namin ito, Panginoon, ang iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Manhattan, sa Lower Manhattan, sa Financial District ng Amerika, New York City for that matter, ay matatagpuan ang dating Twin Towers ng World Trade Center. Ito po ay nakatayo doon mula 1973 hanggang noong 2001. Isang architectural marvel kung tawagin, sapagkat sa street po na iyon ay makikita ang iba't ibang nagtataasan na mga gusali na tinatawag na skyscrapers. Kabilang na dyan yung Empire State Building. Itong Twin Towers na ito ay naging popular. Maraming turista nagpupunta and in fact, na-feature siya sa 472 pelikula, both television and movies. Kaya lang, noong September 11, 2001, ito po ay bumagsak. Ito ay inatake ng mga terorista. So, bago ito nangyari, tinagurian ito na isa sa mga most stable buildings in downtown Manhattan, sa financial district po mismo. Sapagkat ito ay nakapag-survive sa iba't ibang mga trahedya. Nagkaroon ng sunog noong 1975 na natili pa rin siya.
binomba ito noong 1993. Subalit noong 9/11, sabi nga noong 9/11, ang Twin Towers ay bumagsak into rubbles. Na-flatten yung lugar. At nag-iwan ng 2,606 na patay at kabilang doon ang ilang Pilipino, mga kababayan natin doon ay nagtatrabaho. It was believed na pinag-aralan ng mga terorista kung paano nila pababagsakin yung gusali at bigyan ng shame o kahihiyan ang Amerika. Biro mo na atake nila ang isang bansang secured at tinatatakutan. At pinag-aralan nila na ang bakal na ginamit ng mga inhinyero para itayo ang World Trade Center o Twin Towers for that matter ay kapag nababad sa sobrang init at apoy, ito ay lalambot at babagsak. Kung kaya sinadya nila na mag-hijack ng mga eroplano at ibangga doon sa gusali at pag-agos ng gasolinang napakarami, ito ay bumaba hanggang sa kaibabaan at nababad sa matinding init ng apoy ang buong gusali at ito ay bumagsak. Kung kaya nakompromiso yung kanyang stability o yung tibay ng gusali. Sa panahon ni Isaias, yung ating binasang talata, ito po ay 700 taon bago panganak ang ating Panginoong Kristo, that's 700 BC, ang kaharian ng Huda o Juda ay humaharap sa isang matinding sitwasyon, napakabigat, sapagkat ang Assyrian army ay papunta na sa kanila matapos manakop sa mga kaharian sa norte o sa dakong hilaga. Sila na po ang kasunod. Actually, yung Israel na nahati, Israel ang Northern Kingdom and then Judah yung Southern Kingdom, yung Israel nasakop na ng mga Assyrian at nagbibilang na lamang sila ng oras para sila po ay sakupin. Kung kaya, dahil sa desperation, sila po ay nagkaroon ng takot kung ano na ang kanilang ginagawa. Ang ilan ay nagpanukala, surrender na lamang tayo sa mga Assyrians upang gawin na lamang nila tayong alipin, huwag lamang tayong mamatay. Meron namang mga nagpapanukala, hingin natin ang tulong ng mga Egyptians para kampihan at ipaglaban tayo. Kaya lamang ayaw ng Diyos ng false security. So ang dahilan, bakit sinugo niya si Isaiah para bigyan sila ng lakas, palakasin ang kanilang loob na huwag silang umasa sa tao, sa halip magtiwala sila sa Diyos. Kung kaya dito makikita natin na ang nais ng Panginoon talaga, matatag tayong humaharap sa anumang sitwasyon. Since that day and up to now, ang nais ng Panginoon, huwag tayong panghinaan ng loob. Lalo na sa panahong ito na dumaranas tayo ng pandemya. Sa 1 Corinthians 10 verse 12, malinaw yung paalala ni Pablo. Ang sabi niya, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Ano ibig sabihin? Kung inaakala natin tayo ay nakatayo, mag-ingat tayo sapagkat maaari tayong bumagsak. Ano bang ibig sabihin po noon? You and I are vulnerable. So, tayo ay madali na babagsak kung hindi tayo matibay o matatag. Ano ilang mga karakter sa Biblia na bagamat sila ay nakabangon, pero at one point in time, sila po ay nanghina. Nandyan si Adan kasama si Eva. Di ba? Nagkasala sila at one point in time. Si Abraham, ganun din. Naranasan din niya. Si Moses, even David. Ganun din po si Solomon, si Samson, si Peter, si Judas. At mahaba pa ang listahan. At sa palagay ko, at sasang-ayon kayo sa akin, ikaw at ako, dumaranas din ng panghihina. Amen? Ngunit, tingnan nga natin sa banal na kasulatan, ano ba masasabi ng Bible sa atin? Ang troubles in life, ang mga troubles pala ay facts of life, katotohanan sa ating mga buhay. Ito yung sinabi ng pinakamatandang aklat na naisulat mula sa Job 14 verse 1 hanggang 2. Man who is born of woman is of few days and full of trouble. He comes forth like a flower and fades away. He flees like a shadow and does not continue. So common to man, full of trouble. Nilinaw din ito ni Jesus in John chapter 16 verse 33. Na sabi niya, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Si Pablo, ganun din, sinabi niya ito. He has to say something about this. And sabi niya sa 1 Corinthians 10, verse 13, no temptation
temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way so that you can stand up under it. See, si Jesus, si Paul, they all agree na ang troubles in life are but natural. It's common to man. So kung i-quote natin si Jesus, although sinasabi niyang common, but He says to us, you can have peace and stability in me. That's why dito, kung inurirat natin yung mensahe that the Christmas is a message of stability, only those who have the relationship with Jesus Christ who came into this world are the real strong people or stable people when it comes to trials. Amen? Okay, so tingnan natin the foundations for living. Nakita na natin yung facts of life, tingnan natin yung foundations sa ating pamumuhay. Ang sabi ng verse 6a, ang sabi po, wisdom and knowledge will be the stability of your times. Ang pundasyon ay binibigay ng Panginoon sa ating katatagan ay bunga sa pamamagitan ng wisdom and knowledge, ng karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Hindi lamang po knowledge, kundi wisdom and knowledge. To illustrate this ay, meron po akong kikwento sa inyo. Ito'y kwento ng dalawang magkapatid. Maganda naman yung samahan nila, sila ay mga magsasaka, malawak ang kanilang mga sakahan, marahil minana pa nila ito sa kanilang mga magulang. Dumating yung pagkakataon ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa lumaki yung sigalot ng magkapatid. Nauwi ito sa pagtatalo, pagpapalitan ng masasakit at mapapait na salita. Hanggang isang araw, ginawa ng kapatid na bata, yung kanyang lupa o pagitan ng kanilang lupain ay nilagyan niya ng sapa. Kinuha niya yung bulldozer, inararo yung lupain hanggang nagkaroon ng malalim na uka at diniretso niya hanggang sa ilog at nagkaroon ng tubig o kaya't nagkaroon ng sapa sa pagitan nila ng kuya niya. Doon isang araw nagalit yung kuya. Pinatawag ang karpintero at sabi niya sa karpintero, Mr. Carpenter, igawa mo nga ako ng pader na 8 feet ang taas para hindi ko na makita yung nakakasulasok na pagmumukha ng aking kapatid. So sabi niya, sige sir, igagawa ko kayo ng pader. Asaan po ang mga kahoy? So itinuro siya doon sa kamalig, meron doon nakatambak na mga troso, itinuro yung mga pako, at sabi ng panganay na magsasaka, at sabi niya, ako'y aalis ng mga ilang araw. Pagbalik ko, nawa itapos na yung gagawing bakod. So malis yung lalaki at gumawa naman yung karpintero. After 3 days, nagbalik yung magsasaka, yung panganay. At nagulat siya, pagbalik niya, ang ginawa ng karpintero, tapos na. Hindi pala pader, kundi tulay. At nagulat yung lalaking panganay, nung makita niya yung tulay, may nakatayong lalaki doon sa gitna. Yung pala yung kapatid niyang bunso na kanyang nakaalitan. At iniaabot yung kanyang kamay, mangyak-ngyak na sinasabi, Kuya, na-miss kita. Salamat, dahil sa kabila ng ginawa kong masama sa iyo, ikaw pa rin ay nagpagawa ng tulay para tayo ay magkabati. In short, nagkaayos yung magkapatid. At nung aalis na yung karpintero, ay tinawag siya ng panganay na magsasaka. At sabi niya, huwag ka munang umalis, marami pa akong ipagagawa. Sumagot naman si karpintero at sabi niya, huwag mo akong pigilan sapagkat marami pa akong dapat na gawing tulay. So what's the moral of the story? Kung hindi dahil sa wisdom and knowledge, mag-aaway yung magkapatid. Buti na lang merong isang karpintero na binigyan ng Diyos ng wisdom and understanding kung ano ang dapat na gawin. So, ito po, makikita natin that wisdom and knowledge, hindi lamang po kailangan sa pang-araw-araw. Kailangan natin sa pang-araw-araw, hindi lamang po sa karunungan. Why? Because wisdom and knowledge will guide and protect us from the pitfalls of life. Ito po sinasabi sa Proverbs chapter 2, verse 1-7. My son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, and if you call out for insight and cry aloud with understanding, and if you look for it as silver or for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, and from his mouth come knowledge and understanding. He holds victory in store for the upright. He is a shield to those who walk blameless. Whose walk is blameless. So, makita natin, ito yung nag-guide sa atin, ilayo tayo sa kasamaan ng mundong ito. Second, wisdom and knowledge will provide comfort and confidence sa panahon ng troubles, ng turmoil.
Dito sa Proverbs 3:21 hanggang 26, ang sabi niya, "My son, let them not depart from your eyes. Keep sound wisdom and discretion, so they will be life to your soul and grace to your neck. Then you will walk safely in your way, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not be afraid. Yes, you will lie down, and your sleep will be sweet. Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught." So, wisdom and knowledge, ito yung nagpo-provide sa atin ng confidence, mahimbing ang tulog. Why? We did everything what is true, what is right, because of wisdom and knowledge. 3, wisdom and knowledge is offered by God. Ito available para sa ating lahat. There are times, diba sabi natin, di ko na alam kung ano ang aking gagawin. God is inviting you. Na sabi ni James 1:5, "If you need wisdom, ask your generous God." God is generous. Hindi siya madamot. He will give it to you. He will not rebuke you for asking. See? Mga kapatid, there are times we decided wrong. Why? Because we didn't ask wisdom from God. May mga bagay tayong ginawa, pinagsisihan natin sa huli because we don't act in wisdom and understanding. The second, our stability also comes through salvation. So, hindi lamang po ang provide ni Lord wisdom and understanding, also yung confidence natin sa ating salvation, yung bunga ng ating salvation, ito ay lakas, ito ay strength para sa atin, katatagan natin ito. Amen? Kasi nga, ayon sa mga psychologists, almost all fears are grounded with our fear of death. Tandaan po natin yan. Ang takot natin ay may pinag-uugatan. So, kung wala tayong pag-asa, mamumuhay tayo sa takot. And that hope, that assurance of salvation gives us confidence, gives us strength and stability every day ng ating buhay. So, tingnan natin si Paul. Meron siyang pag-asa, malakas na pag-asa, matatag na pag-asa, at ito nagpapatibay sa kanya. 2 Corinthians 4:16 hanggang sa 5 verse 1. "Therefore, we do not lose heart." Hindi tayo pinanghihinaan ng loob ayon sa kanya. "Though outwardly, we are wasting away," tumatanda, nagkakauban, kakaroon ng mga sakit-sakit, "yet inwardly, we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." So nakatingin si Pablo sa panlangit. Kung hindi siya ligtas, kung wala siyang assurance na siya po ay ligtas, hindi siya titingin sa langit. Diba? Panlupa lamang ang kanya magiging pananaw. So, yung attitude niya, because of his hope, Romans 8:35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sabi niya, "Shall trouble and hardship, persecution, famine, nakedness, danger, sword." So, lahat in-enumerate niya. Pero sabi niya sa 37, "No, in all things, we are more than conquerors." Tayo ay higit pa sa mananagumpay. Alam niyo kung saan pinag-uugatan ng confidence ni Pablo? It is because of his salvation. Paano mo siya papatayin kung alam niya kung saan siya pupunta? It will not be a mark on him, sapagkat magpapasalamat pa siya kung siya ay mamamatay, sapagkat madadali yung kanyang pakikipagkita sa kanyang Panginoon. Kapatid, ano kinatatakot natin? If we have the assurance of salvation. Wisdom, knowledge, and salvation found only in the Lord provides foundation for the need of our time. COVID-19, sino ba hindi takot? Pero alam natin, ang isang taong assured sa Panginoon, ang kanyang pag-asa nasa Panginoon, and he will be stable and strong despite all this pandemic. Amen? Si David, ano sabi niya, Psalm 73, "My health may fail," maaari ako magkasakit, mag-fail yung aking katawan, yung aking lakas, "and my spirit may grow weak," maaari ako panghinaan. "But God remains the strength of my heart. He is mine forever." Di ba may kanta nga yan? "God is the strength of my life." Okay. 1 Corinthians 1:24, ang sabi ni Paul, that to those called by God to salvation, take note, sabi niya, both Jews and Gentiles, kasama tayo. Christ is the power of God and the wisdom of God. Or last but not least, the fear of the Lord. Okay? The facts of life. Life is full of troubles. The foundation of life, wisdom, knowledge, and salvation. Ito ang pinanggagalingan ng ating lakas at tatag.
And of course, ang sabi dyan sa ibang version, the key to wisdom, knowledge, and salvation is the fear of the Lord. 9:10 ng Proverbs, it is the beginning of wisdom. 16:6, ang sabi dyan, unfailing love and faithfulness make atonement for sin. But by fearing the Lord, people avoid evil. So ito yung magsisecure sa atin sa kasamaan dahil sa takot natin sa Panginoon. Meron lang isang bagay, meron lang isa, there is only one whom we should fear. Sino yun? The one who told us not to fear. Ang ating katatakutan ay siya na nagsabing huwag kang matakot. At yan ang natutunan ni Joshua. 3 beses silang nag-usap, 3 beses sinabi ng Panginoon sa kanilang pag-uusap, huwag kang matakot. At dun sa verse 8, ito ang sinabi ng Diyos kay Joshua. Joshua, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. Day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Ang lakas at tatag sa pamumuno ni Joshua ay galing sa salita ng Panginoon. Ganon din po tayo. Gaano mang kalaki kaliit ang mga bagay nating ginagawa, let's ask the wisdom of God. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. You are worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You are worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show
foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. So, kaugnay sa ating pinag-aralan ngayong gabi, meron po akong katanungan na nais ko pong sagutin ninyo ng personal. Kumusta na po tayo? Tayo ba'y naapektuhan ng mga pagsubok sa buhay? O itong pandemyang ito, kumusta ang ating damdamin? Tayo ba ay may mga takot, pangamba? O tayo ba ay may mga hinanakit? Nagkaroon ng mga hinanakit? Kumusta yung ating kaisipan? May mga panahon ba na tayo hindi makapagkatulog? Pinanghihinaan tayo ng loob? May takot tayo? Sa pisikal, baka naman tayo ay dahil sa pagkabalisa o sa anumang bagay na nangyayari sa atin ay pati pagkain natin ay hindi na natin malasahan. Kumusta yung ating spiritual? Tayo ba ay maaaring nagkaroon na ng tampo sa Panginoon o tampo sa mga kapatid? Maring dumating yung time na tayo ay bigat na bigat pero wala nakaalalang tumawag, mag-text o makaalala man lamang sa atin. Kumusta ka, kapatid? Maring dumating nga sa panahon na tayo ay panghinaan ng loob, ngunit wag na wag po nating ipahintulot na tayo ay igupo nito. Sa halip, gayahin natin si David, pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Mari po ba kayo ay anyayahan ko ngayong gabi? Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Sige po, samahan niyo po ako. Aming Ama o Diyos, tulad ng aming pinag-aralan, kayo ang pinanggagalingan ng aming tatag, lakas, hindi ng aming sarili, hindi kanino man, kundi sa iyo. Lord, tulad ng aming napag-aralan, hindi kami immune sa mga pangyayari sa buhay na ito. Bagamat may masasabi kaming tatag at lakas, ngunit hindi ito sapat. Kung kaya't ang sabi po ninyo ng iyong mga salita, Panginoon, sa panahon na kami ay kinukulang ng kaunawaan, ng wisdom, humingi kami at ikaw hindi manunumbat na ito'y aming hiningi. Dumadalangin ako sa aking mga kapatid na nanonood sa gabing ito. Kayo po ang kumatagpo sa Kanya, Panginoon. Hipuin po ninyo ang Kanyang puso, ang Kanyang kalooban. Payapain po ninyo ang Kanyang kaisipan.
na maaaring sa ganitong pagkakataon, 2 araw na lamang po at Pasko na, subalit maaaring wala pa silang ihahanda sa pagkainan, pagsasaluhan. Sa ganitong pagkakataon, Panginoon, may your provision be upon them. Yung comfort po ninyo, Diyos. Ngunit higit po sa lahat, maminister po nawa ang kanyang spirito upang muli ay sariwain sa kanyang puso ang kaligtasang ipinagkaloob mo, Panginoon, sa kanya. Maging ang karunungan na galing sa iyo, Diyos, upang siya ay lumakas at tumatag. Lord, ang aking mga kapatid, Panginoon, na magdiriwang ng kaarawan ninyo. Ang sabi nga nila, alam naman namin, Panginoon, hindi namang sa petsa kami nakatingin, kundi sa isang araw, Panginoon, sa kasaysayan na ipinanganak kayo dito sa lupa. Ito ang aming ipinagdiriwang. Lord, ang dalangin ko po na maging personal ang aming pagdiriwang, lalo na sa panahon itong ng pandemya. Total, hindi rin lang naman kami papayagan ng mga pagtitipon ng pangmaramihan. Naway gamitin namin ang pagkakataong ito upang sariwain sa aming puso ang inyong pag-ibig, ang iyong regalo sa amin, ang iyong bugtong na anak, upang ipakita kung gaano mo kami kamahal at ang naisin mo na huwag kaming mapahamak, kundi kami ay iligtas, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. Lord, maraming salamat. Ganon din po sa pagtatapos ng aming pong simbang gabi at home, mula po sa unang gabi hanggang sa gabing ito, alam namin kayo po ay nagpala sa aming lahat. Pinagkaisa nyo kami, tinipon, bagamat virtual, Panginoon, but Lord, nagkaisa ang aming mga damdamin, gabi-gabi na pakinggan ang iyong mga salita, gabi-gabi na sambahin ka at purihin sa pamamagitan ng mga awitin. Kaya't Lord, maraming salamat at ibinabalik ko po sa iyo ang karangalan at papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos Ama at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo at ang patuloy na patnubay ng Santong Espiritu sumaamin lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa amin sa siyam na gabi. Kayo po, Diyos, kayo po ay aming nakasama, kung kaya ang Diyos ay siyang magpapala sa inyong lahat dahil sa kanyang kabutihang loob sa inyo. Maraming salamat. Good night and Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless you. Born unto us this day a Savior, gifted from heaven to a manger. The hope of the world and a light for all mankind. And all of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. All the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in a day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in a day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Lift up your voice and sing out His praise.
Christmas. Born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Do